Kamusta fire signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Pwede rin magkapalit kasi connected kayo sa isa't isa ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga fire signs? Pasensya na kayo guys kung hindi ako masyadong nakakapag-upload kasi mag-high school na yung anak ko. Marami akong pangarap para sa atin. Ito yung exciting, yung pagkamit sa mga pangarap mo. Pero nakaka-pressure din. Inaayos ko ang buhay ko para sa iyo. Obvious na ikaw yung pinaguhugutan niya ng lakas ng loob. Inspirasyon or patunay na para unti-unting makamit ang pangarap. Pwedeng tayo na lang ulit. Isa ka talaga sa mga pangarap niya. At tingin ko guys, wala na tong takot na sumugal. I still love you, kaso lang ayaw mo na. Natanong niya na ba sa'yo or napapansin niya? Maybe yun yung tingin niya na magiging sagot mo. I'm not ready. Pwedeng pareho kayo na ito yung dahilan nyo. Kaya hindi pwedeng maging kayo or nagkaroon ng breakup. At saka tuloy-tuloy yung reading ng personalized cards na parehong tugma. Kaya mukhang itong person na to seryoso. Yung ending na nakikita niya or nararamdaman ay observation niya. Pero andun yung love. Alamin naman natin gamit itong mystical card kung ano pa yung masasabi patungkol dito sa personalized cards. Family, na ang ibig sabihin, isa sa inyo ng person mo ang ready na para magkaroon ng sariling pamilya or seryoso na relasyon. At saka advice din na maging confident at harapin yung kinakatakutan. Sakto pa tong school na habang natututo ka sa mga nangyayari sa buhay mo ay may mga magandang kapalit ito. Meron kang abilidad na malagpasan yung mga trials. Animals, maybe ang ilan sa inyo meron kang alagang hayop or namayapa na hayop. Siya yung nagiging lakas mo at saka nag-guide sa iyo. Pero kung wala ka namang alagang hayop, ibig sabihin nito, maging katulad ka ng hayop na wise kahit mukhang inosente. Mamaya ko pa to gagawin pero mag-isip ka na ng tanong na masasagot ng yes or no. At saka ipapaliwanag din kung bakit yes or no yung magiging kasagutan. Ang reading natin ngayon ay ano ang revelasyon na dapat mong malaman sa career, financial at health. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Queen of Swords, Knight of Cups at Knight of Wands.
Base sa mga cards mo na ito, magkikita kayo ng mga dati mong kaibigan or kababata. Ang ilan sa inyo, ang tagal mo na naghanap kung saan-saan pa. Nasa malapit lang pala yung person na makakarelasyon mo. Meron kang sitwasyon o kaya dalawang person na pagpipilian. Maraming bagong simula sa career, sa negosyo o kaya sa love life. Sa career, ang puna at saka nagbibigay ng advice sa iyo, importante yan. Kasama din yan sa pag-unlad mo sa career or negosyo. Kailangan mo tong pakinggan para makapag-isip ka at makapili ka ng akma sa iyo. Sa career or negosyo, ikaw ay kalma at saka mature sa anumang problemang dumarating. Mareresolbahan mo ito at makakaani ka ng respeto. At ang advice ng cards, kung meron kang plano na magtayo ng negosyo, kailangan mong mag-research. At kung gusto mo naman magpalit ng trabaho, pakiramdaman mo muna yung sitwasyon. Ang ilan naman, naghahanap ka ng trabaho or nagpalit ka ng trabaho pero sa ibang bansa ang gusto mong work. Kung magiging maganda ba yung kapalaran mo sa career, syempre, kasi ito yung gusto mo at pinagplanuhan. Eight of Cups, nakadalawang cards ka na para sa travel na hindi ka ready. Yung feeling mo kasi mukhang ang ilan sa inyo first time mong mapapalayo. Ang ilan naman, parang tingin mo bawat pag-alis mo first time. Ito yung pagsasakripisyo mo para sa ikakaunlad mo. Marami kang iiwan or i-give up para sa pangarap. Gamit naman tayo ng rune para sa additional na clarity. Kung ano pang pwedeng masabi ng guide mo. Now this. Ang ibig sabihin nitong rune na ito ay protection. Hindi para sa sarili mo lang, kundi lalo na kung meron kang pamilya or mga anak. At ang advice ng rune na ito ay yung magkaroon ka ng patience at saka tiyaga. Single ka man or nasa relationship, pinapakita na yung personalidad mo ay strong at saka wise. Sa mga single, dahil sa strong personality mo, hindi masabi ng potential person kung ano yung totoong feelings niya sa iyo. At sa mga nasa relationship, kung ano yung tingin ng person mo sa iyo noon, ganun pa rin yung pagtingin niya sa iyo ngayon. Sa mga single naman, ano man ang anggulo, napaka-attractive mo sa potential person. Ang ilan naman na nasa relationship ay maluwag ka sa person mo, binibigyan mo siya ng sarili niyang oras. At nakadalawang cards ka na ang ilan sa inyo merong romantic news na darating, pwedeng proposal or engagement. Knight of Swords in reverse, Seven of Wands, at Ten of Pentacles. Sa mga cards na ito ipinapakita na ipapakita mo na kung ano yung tapang mo. Kayang-kaya mo nang harapin anuman ang sitwasyon or problem. Nakadalawang cards ka na meron kang person na hindi makakasundo. At saka ang ilan sa inyo, meron kayong pinagtatalunan lalo na sa karapatan, sa lupa or ari-arian. Ang ilan naman ay negosyo ang pinagtatalunan. Kasi ang ilan sa inyo, naging kampante ka sa sitwasyon na akala mo pwedeng mapagkatiwalaan yung person. Ang ilan sa inyo sa financial ay pinoprotektahan mo kung ano yung para sa iyo. At saka marami kang plano para sa future.
may mga financial plans ka na. At saka ang ilan sa inyo may kaya talaga yung pamilya nyo eh. May maganda kayong career o kaya negosyo. Kaya nagpapatuloy yung pasok ng financial sa buhay mo. Sa mga single or nasa relationship, pinag-iingat ka ng mga cards sa person na makakarelasyon mo kasi may pagkaseloso or selosa. At saka ang ilan sa inyo nagkakaroon ng challenge ang relasyon nyo or may darating na challenge na kailangan harapin. Itong damo naman, may mga sitwasyon na hindi ka alam. Kaya marireveal ito sa iyo kahit hindi mo to alamin. Merong pagbabago na mangyayari na hindi mo inaasahan sa buhay mo. At ito yung time na may hirapan kang magdesisyon para sa sarili. Ang ilan naman na nasa relationship, nakatatlong cards ka na mas lalo magiging matibay ang relasyon nyo ng person mo. Alamin naman natin kung ano pa ang masasabi ng rune para sa reading na ito. Itong rune na Perdo ay connected sa tarot cards. Naka-2 words ka na para sa sikreto. Ang maganda nito, yung sikreto na malalaman mo ay mas magiging pabor pa sa iyo. Kumbaga magkakaroon ng linaw ang lahat para sa kakulangan or kailangan. Sa mga single, nakatatlong cards ka na merong person na hindi talaga ready para magkaroon ng seryosong relasyon. Pero ang ilan na single dahil sa marami ding nagkakagusto sa iyo, yung potential person ay nawawalan siya ng pag-asa. Naka-2 cards na para sa potential person na darating na makakarelasyon mo. 7 of Swords, 6 of Swords in reverse, at Queen of Cups. Base sa mga cards na ito, ang ilan sa inyo, hinaharap mo na yung problema mo at hindi ka natatakot. Kasi hindi naman ikaw yung nagsimula, kaya ikaw yung magtatapos. Nakatatlong cards ka na may mga revelasyon kang malalaman mula sa person mo or kaibigan. May posibilidad din na magulang mo ito or magulang ng person mo na tutulungan ka na para makaalis sa mahirap na sitwasyon or masolusyonan ang problema mo. Naka-2 cards ka na biglaan kang uuwi or babalik ka na, uuwi ka na sa Pilipinas. Sa kalusugan, ang advice ng cards ay sikapin na magkaroon ng improvement ang kalusugan mo. At saka 3 cards na nagsasabi nito. Marami ka pang dapat asikasuhin, harapin sa buhay at saka misyon. Kaya alagaan mo yung sarili mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit mahirap yung pinagdaraanan mo sa relasyon nyo ng person mo, gusto mo pa rin na maayos ito. Naka-2 cards ka na sinisikap mong maibalik sa dati na normal at payapa ang relasyon nyo ng person mo. Itong 6 of Wands, ang ibig sabihin ay magiging malaya ka na sa problem mo. Meron mang isang bagay or isang person kang i-let go, may mga tagumpay at saka good news na darating sa buhay mo. Ang ilan sa inyo, pipiliin mo na maging matagumpay ang relasyon nyo ng person mo. Lahat ng gusto niya, susundin mo para lang maibalik sa tahimik ang relasyon. At saka ang ilan sa inyo, kahit na marami ka nang nakamit sa buhay, marunong ka pa rin magpakumbaba at makisama sa kapwa mo. Ayan o, itong yera, ibig sabihin pa rin nito ay swerte.
Kumbaga magiging pabor sa'yo yung kapalaran kasi maganda yung isinusukli mo. At saka ito yung tamang panahon para magsimula ka ng panibago. Ang ilang single, hindi ka nagseseryoso sa relasyon kasi hindi ka pa talaga healed sa past na trauma. Pero may darating na potential person na magpaparealize sa'yo na mali yung aksyon na ginagawa mo. Mature ang person na ito, marunong makinig at umunawa. Ito yung angel number mo. 555. Transformation, change, and exciting news is on the way. Ang ilan sa inyo, third party ang rason kaya nagkahiwalay. Panahon na makapagsasabi kung kailan ang healing. 333. New life, abundance, and spiritual awakening. Ang ilan nagkahiwalay dahil sa walang contentment or nawala yung pagmamahal. Ito na yung mga cards para sa yes or no. Magtanong ka na ang magiging kasagutan ay yes or no. Isa lang yung piliin mo. Tapos ipapaliwanag kung bakit yes or no ang naging sagot. 3 cards ang kukunin ko. May posibilidad na yung 3 cards na yon ang kasagutan or isa doon sa tanong mo. Kapag hindi ka nakaresonate, ibig sabihin hindi talaga para sa iyo, kundi sa mas nangangailangan. Kung itong card na ito ang pinili mo, ang sagot ay no. Kung bakit no, 3 cards ang kukunin ko. Within the next few months, mukhang kailangan mo maghintay kaya no. Hindi agad-agad yung resulta ba? 2 cards pa. Don't stop. Ibig sabihin huwag kang mawalan ng pag-asa or wag huminto sa nais mo. At ang last card, remain positive. Huwag mawalan ng pag-asa at manatiling positibo sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Marami pang positibong darating kaya masaya mo itong hintayin. Itong next card naman na ang sagot ay yes. Kung bakit yes, ito yung dahilan. Choose new direction. Ibig sabihin, meron pang mas magandang darating na mas makakabuti pa sa mga plano mo. Reconsider na ibig sabihin, i-review mo muna. Pag-isipang mabuti kung ano yung direksyon na tatahakin. Para perfect na positive yung magiging resulta. In the near future, kailangan mo munang magsumikap kasi may mga magandang resulta yung plano mo or decisions.